Sorry, Carlos. Pero hindi ka pa rin maliligtas ng anak mo o ni Annalyn. Panahon na para ipasundo na kita kay kamatayan. Zoe. Harry. Akala ko hindi mo dadalawin si Daddy eh. Pinakalma ko muna yung sarili ko bago ako bumalik dito. Hindi naman pwedeng hindi ko dalawin si Doc Carlos eh. Doc Carlos? I mean, si Daddy. Sayang, hindi rin kayo nagtagpo ni Annalyn. Ay. Alam mo, Harry, as much as possible, ayoko muna makita si Annalyn. Zoe, alam ko mahirap hilingin na magbati kayo ni Annalyn. Pero sana wag mo na muna siya awayin. She told me na you guys had an argument earlier. Sinabi ba niya sa'yo kung bakit? Alam mo ba na gusto niyang mamatay yung daddy natin? Zoe, baka na misinterpret mo lang Oh my gosh, Harry! You're so blinded by Annalyn! Let me remind you na yung nanay niya ilang beses pinahirapan at kinidnap ni Daddy. She blames him for the death of Doc Lindon, Doc Katie at si Justine. Kaya hindi imposibleng ipagdasal niya na mamatay si Daddy. Zoe! Look, Harry, my point is, kahit gaano pa kabait yung tingin mo kay Annalyn, kayang-kaya niyang gumawa ng masama. Lalo na kung naisip niya na naagrabyado siya. Hindi ganun ang pagkakakilala ko kay Annalyn. Well, ibig sabihin, hindi mo pa talaga siya kilala. Darating yung araw na makakagawa siya ng masama, lalo na sa mga taong ayaw niya at isa si Daddy doon. At pag dumating yung araw na yon, lalapit ka sa akin at sasabihin mo, tama ako. Uy! Ano ba? Huwag mo akong ginugulat. Pasensya na. Iabot ko lang naman yung gamit mo eh. Excited lang ako. Siyempre naman, nagawa ko yung part ko. Na-inject ko yung insulin glulisin katulad ng nabasa ko sa cannula ni Doc Carlos. Ang galing mo talaga, madam! Ay nako, muntik pa ako mahuli kanina. Dumating ba naman si Annalyn kasama si Harry? Ay, buti na lang hindi kayo nahuli. Ang sabihin mo, mabuti na lang at dumating si Annalyn. Bakit naman, madam? Dahil may naisip ako na mas ikagaganda pa ng mga plano ko. Anong nangyari? Ha? Dad! 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 Nurse, give me atropine, 1 amp. Atropine 1 amp. Dad! 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 Anong nangyayari? Dad! 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 Daddy! Daddy! Daddy, please! Please! Dad! 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 Doc, ano? Okay na po ba si Dad? Stable na ang mga vitals niya. Doc, akala ko ba okay na si Daddy? Bakit biglang bumaba yung cardiac rate at BP niya? May binigay ba kayo sa kanya? Zoe, I demand a lab test now! Gusto ko malaman kung ano yung mga binigay niyo sa kanya. Dok, ano to? Bakit mataas ang insulin level sa dugo ni Dad?
This is a very large amount of insulin. Kung hindi naagapan to, pwede niyang ikamatay. Yan nga yung pinagtataka ko eh. Wala naman akong in-order na insulin dahil wala akong nakikitang problema sa blood sugar ni Dr. Benitez, Zoe. Then how can you explain this? Bakit mataas ang insulin level niya sa blood niya? Ha? Are you trying to kill my father? Of course not, Zoe. Zoe! Huwag mo naman kausapin ng ganyan si Doc. Huwag kang nakikialam dito. Anak ako ng pasyente, may karapatan ako magtanong. Kung hindi naman ikaw ang attending physician ni Daddy, umalis ka na dito. Zoe, pwede mo naman kausapin ng mahinahon si Doc. Di ba doktor ka? Respetuhin mo naman yung kapwa-doktor mo. Napakapakailamera mo eh, no? Ano mo bagay sa'yo? Zoe! Bagay sa'yo. Zoe! Ito, dahil pakailamera Zoe, ka. ano ba? Ayun, bagay sa'yo. Zoe, tama na. Ano ba? Tama na, please. Zoe, please stop. Zoe! Stop that! Bakit mo sinasaktan si Annalyn? Dahil pakailamera yung anak mo. Anak ako ng pasyente and I have every right to intervene kung may nangyayari man sa tatay ko. Pwede naman kayong mag-usap na maayos. Bakit kailangan mong maging bayolente? Because someone's trying to kill my father. Eto, ayan. May nag-inject ng insulin sa kanya. Kitang-kita naman sa lab test na yan. I'm just trying to protect my dad. Lalong-lalo na sa mga taong alam kong may motibo laban sa kanya. Zoe! Sana dinefend mo ako ng ganyan nung niloko ako ng mami mo. Pero hindi. Pinili mong sumali sa kasinungalingan niya. Sorry sa nangyari sa daddy niyo, ah. Teka, Annalyn, sino-sino pa ba ibang pwede pumasok sa kwarto niya? Yung mga attending nurses and doctors lang. Tsaka di ba may mga bantay naman na pulis? May iba ka bang nakita pumasok nung naiwan kita doon? What? Naiwan kang mag-isa with Daddy? Harry, alam mo ba? Nalaman ko sa isang pasyente na itong si Annalyn ay nag-inject ng insulin sa isang patient. Kailan mo pa naging trabaho mag-inject ng insulin, ha? Nakiusap sa akin yung magulang ng pasyente. Ano ba ibig mo sabihin? Hindi kaya ikaw nag-inject ng insulin sa daddy namin to induce cardiac arrest? Ano? Don't play innocent, Annalyn. Ginawa mo yun dahil gusto mo siyang mamatay. Ba't ka naman gagawin yun? Uy, sandali! Kahapon lang, in-announce niya sa mga nurses na gusto niyang mamatay si Daddy. Ate, baka hindi naman yun yung ibig niyang sabihin. Ano ba, Harry? Baka po ba pinagtatanggol to? She hates our father more than anything. And besides, nag-inject nga siya ng insulin sa pasyente eh. So, ibig sabihin, mayroon siyang access sa mga insulin vials. At nagpunta ka bago siya mag-code blue, di ba? Ba't hindi mo man lang sinabi sa amin yun? Hindi mo na-mention yun? Ha? What was your business there? Hindi ka naman yung attending physician. Sinamahan ko si Harry, di ba? Sinamahan niya ako. Of course! Kunwari, sinamahan. Oo nga naman, para hindi halata na may pinaplano ka. Alam mo, ang galing mo rin eh, no? Zoe, hindi totoo yan. Hindi ko magagawa yun. Ano ba? Sige, tignan natin. Lalabas din ang totoo. Zoe! Zoe! Okay, Doc Menard, ito na po yung mga gamit ko. Let's check it. Doktora Tanyag, there is nothing here that will incriminate Doktora Annalyn. Kahit dito, wala.
ko naman, nalinaw na yung pangalan ko, no, Zoe? Kaya pwede ba tigilan mo na nga ako? Tsaka Zoe, hindi naman magagawa ni Annalyn yun eh. Pero pinagdadasal ko pa rin na sana kung sino man ang may gawa nung kay Carlos, mahuli na siya. Hindi pa tayo tapos. Naniniwala ako na may galit sa kanyang gumawa nun. At isa ka doon din. Oo, may galit ako kay Carlos. Pero hindi ko magagawang pumatay ng tao. Zoe, maraming may galit kay Carlos. We don't know all these people. Doc RJ, Tita Lynette, pasensya na po kayo. Nag-aalala lang po si Ate Zoe para kay Dad. Naintindihan naman namin yun, Harry. Wala namang problema dun eh. Pero sana hindi siya nang bibintang ng tao. Doc Minor, babalik na po ako sa duty ko. Okay, gagawin ko na to ng report at isasubmit ko sa board. Ano yan? Ano yung nahulog sa coat mo? Insulin vial? Ito yung hinahanap namin! Doc Minoro, tingnan mo! Sabi ko na nga ba, guilty ka eh! Liga dito! Huwag pupunta si Annalyn! Ipagtatanggol mo pa rin yan? Kinagdi talaga yung ebidensya? She tried to get my dad! Doc Minoro, I need to see this in your report at idedemanda namin siya! Doktora Annalyn Santos is guilty of malpractice and attempted murder! Haring, di sa akin yun! Hindi ko alam paano napunta sa coat ko yun! Nay, hindi po sa akin yan! Hindi ko alam paano nangyari yun! Tay! I'm really sorry, Annalyn. Suspended po ako? Eh, Dok, paano po yung mga pasyente ko? Annalyn, in-endorse na sila sa ibang doctors. Annalyn, I trust you understand our position. We want to be fair. Pero hindi kami pwedeng magmukhang biased. Lalo na CEO ng Apex ang tatay mo. At isa pa, kumakalat na yung balitang to. Hindi naman pwedeng wala tayong gawin sa department natin. Much more si Doc Ray, na medical director ng Apex. Well, that's the board's decision. Pero, alam mo, hindi naman sila makapaniwala din eh. But you know, hindi natin pwedeng konsintihin ang pangyayari. Pero wala po talaga akong ginagawang masama eh. Hindi ko po alam paano napunta yung vial na yun doon. Annalyn, we believe you. Alam namin yun. Kaya nga ipapacheck namin ng CCTV eh. I'm sure may nagplant ng vial na yan sa white coat mo to make you look guilty. Pero, nakapag-desisyon na ang board eh. Kailangan natin sundin yun. I'm really sorry. Pasensya na. Thank you po at naniniwala kayo sa akin. Alam ko naman po na lalabas din po yung katotohanan eh. Malalaman po ng lahat na wala akong ginawang masama. Excuse me po. O ano, Annalyn? Wala rin nagawa yung pagiging tanyag mo. Hindi rin nila napagtakpan yung ginawa mo. Zoe, wala nga akong ginagawang masama. Stop denying. Sige nga, paano mo i-explain yung nahulog na insulin vial sa coat mo? Eh di may naglagay.
Baka nga ikaw naglagay nun eh. Eh di patunayan mo. I can't believe you. Siya na nga lang yung natitira kong magulang. Papatayin mo pa? Zoe, hindi ko nga magagawa yun. Lalong-lalo na wala naman sa lahi ko yung pagiging kriminal eh. Wala akong magulang na mamamatay tao. Talagang ipapamukha mo sa akin na may dugo akong kriminal dahil sa mga magulang ko? Eh di quits lang tayo. Wala ka nga magulang na kriminal, pero may anak naman sila kriminal. At ikaw yun, kriminal ka. And I'm gonna make sure na pagbabayaran mo yung ginawa mo. Talaga? Nakitaan ng insulin vial si Annalyn? Yes, bukelyang-bukelya siya, madam, at walang kalusot-lusot. Kaya ayun, suspendido ang loka at walang naipalag si Doc RJ. Alam mo, magaling ka talaga. At maaasahan pa kita. But of course, kayo ang mentor ko, may maestra. Hello po? Sige po, papunta na po ako dyan. Okay po, sige. At ito pa nga, ma'am, ang narinig ko. Ipapacheck daw ni Doc Ray ang lahat ng CCTV sa ospital. Go ahead, let them check. I'm always one step ahead of my enemies. Siyempre, naasikaso ko na yun. Tanggalin mo yan. At yan. Sige, ma'am. Teka, hindi ba mahalata na nag-delete ka ng video? Pwede ko naman pong ikat lang. At pag bumukas yung pa rin dahil hindi na po gumagalaw yung background. Good. Do it now. Kaya kahit ano pang marathon viewing ang gawin nila sa CCTV, wala sila mapapala. It's just a waste of time. Lalo lang madidiin si Annalyn na may ginawa siyang masama. Pero, ma'am, alam na ba to ni Zoe? Hindi niya alam. At hindi rin niya kailangan malaman, mas mabuti na to tayong dalawa lang. Para totoong magalit si Zoe kay Annalyn. Naku, in fairness sa mga plano mo, madam, ha? Talagang hindi outdated.